So may mga kumakalat ngayon na panawagan sa social media tungkol sa Gilas Pilipinas at yung term nila either withdraw or the worst boycott. Ano nga ba? Laban o bawi? Pag-uusapan po natin yan dito. Pag-uusapan din natin at ano bang nangyari? Bakit ganun? Bakit na di-deny ang ating players? Pero ang direct answer dyan, wala daw sa 60-man pool eh. Ano na naman yung issue dito kay Terence Romeo at saka kay Mo Tautua? At yung mga naglalabasan, syempre, mga Pilipino talaga, may word na sabotahe, kung ano-ano. Ano ba talaga? Bakit ganun? Ba't ganun yung basketball dito sa Pilipinas? Well, enjoy pa rin naman tayo dahil napag-uusapan pero ang nakakalungkod dyan, ibig sabihin talaga, parang kagulo talaga tayo. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Shoutout Sports Plus PH, and don't get me wrong guys, I'm not a basher. I may criticize sometimes and I'm a basketball fan. So I'm not gonna claim na ako po ay isang eksperto, pero kahit ako po ay hindi eksperto dito at wala akong masyadong alam sa loob at ako po ay nasa labas looking out, ang masasabi ko lang ang pangit tingnan, di ba? Ang pangit tingnan, parang talagang unprepared, unorganized ang nangyayari. Or miscommunications. Yan po yung tingin ng mga fans. Kaya naman hindi natin masisisi yung mga fans na, hay nako, dapat yan, umurong na lang tayo. Pero tama ba na umurong tayo? Nakita ko yung post ni Coach tuloy, ni Sir Chino Trinidad. Bawal daw umurong yung inumin ng tunay na lalaki. Agree naman ako sa kanya dyan. No? Pero, again, bakit ba tayo nagkakaganito? Ano ba nangyayari? Alam mo, yung unang after mag-resign ni Coach Shot abruptly, no, na, well, everyone is wanting him but probably not expecting him to resign right away after the World Cup. It left the Gilas Pilipinas team in scramble. And Coach Tim Cone step in, who initially sabi niya ayaw niya, di ba? Ngayon, nag-step in siya. And we were all happy because he chose the players kahit na matatanda, at least nagustuhan po ng mga fans and nakakatuwa yun. Sabi natin, okay na yan. Tinanggap natin yung 2 weeks preparation, September 23 na kasi, tinanggap natin yan. Nag-practice, nagpa-public workout pa sila sa mga fans. I'm very, very happy about it. Everyone is excited specifically for Terence Romeo. Siyempre, may pangalan yan. Calvin Abueva. Tapos, yesterday, sa Spin.ph at saka sa tweet ni Sir Homer Soyson, nako, sira na naman ang ating mood dahil sa mga nangyayari. So, apparently, denied si Calvin Abueva at saka itong si Perkins. Tapos, meron pang problema kay Terence Romeo. Bakit yung dalawa pa? Yung dalawa na talagang hinahanap-hanap ng mga tao. Wait, I'm not saying na sila po yung magpapanalo sa laro, no? But, in terms of good vibes, in terms of, fan appreciation, malaki pong naitutulong nila. Kaya naman, well, anyway, still good, kudos pa rin sa Gilas Pilipinas for trying, but there's really something wrong. Again, I don't have the specific for this, but from the outside, it doesn't look good. Mas marami kasi akong alam sa boxing, pero yung mga kaibigan ko sa chat, nagsasabi sa akin ganito issue dyan, sabotahe, hindi sinabihan ng ganun. Regardless of the situation, it looks bad for the Filipino fans who are expecting now with this situation. By the way, FYI pala, meron pong tune-up game sa September 22 against Korea. LG Sackers ang Gilas Pilipinas sa PhilSport. So, doon pa lang alam na natin na tuloy yan. Yun naman ang sa tingin ko eh. Now, may mga nagkukol ng resignation ni Alpanilio. Ano ba sa tingin nyo? There should be an overhaul siguro talaga because hindi lang yung basketball mismo ang problema natin eh. Hindi lang players mismo ang problema because this type of things should have been communicated. Parang pag nag-resign ka, magte-turnover ko ng mga dapat gawin or dapat malaman
para naman hindi nahihirapan yung sunod na magte-take over or vice versa. May mga sitwasyon pa na ngayon na SMC na daw yung nag-take over, ngayon parang it bite backs kasi baka nung panahon ni Coach Shot hindi daw nagpapahiram yung SMC. Parang ganun-ganun yung sitwasyon, which is ang pangit, no? Ganun ang mga iniisip natin, puro assumptions. Puro kumbaga, puro parang may partido-partido, which is alam ko naman hindi na hindi na siguro matatanggal sa Philippine sports in general, no? Talagang ganun. So, pero paano yan? Ang tanong ko sa inyo, paano yan kung talagang 8-man roster lang din tayo? Although, kaya naman maglaro ng 8-man kasi sabi nga ng kaibigan ko si Billy, sa PBA naman, 8-man mga PBA players yan, sanay na sanay yan. Babad na lang si Justin Brownlee. Ang tanong, paano mo ibababad si Justin Brownlee? Hindi nga 100%, kahagaling lang sa surgery about a month ago. So, that's another problem. So, ano sa tingin nyo? Ikaw, nakikinig ka ba dito? Nanonood ka ba? By the way, salamat at kahit pa paano nakipagkwentuhan ka sa akin sa mundo ng basketball din. Mahilig din naman talaga tayo dyan. So, siguro, I'll leave you with this question. Now, with just September 23, today's, I'm recording this September 19. With this, how many days, does it still make sense for us to add players? Baka magulo lang. Siguro if we add players, I think pwede, pero those players should be complementary lang or kumbaga secondary options na lang. Ang mahirap, mag-a-add tayo ng bago na naman. Imagine, ang bilis lang nila mag-practice. So, miski sila, wala pa masyadong chemistry. Napanood ko yung huling coach is emphasizing on passing. So, it's gonna be difficult. But nonetheless, all I can say sa mga basketball fan na katulad mo, sir, yung expectation natin, and let me be clear on this. Coach Tim Cone, palaban, never say die, should still go for the gold. Which is yun talaga dapat. Whatever situation, go for the gold. But for the fans, may mga nag-expect na makakakuha tayo ng medal, may mga nag-expect na hindi. The expectation would be lower down right now for the fans. Because give Shot a break. Pero ang masasabi ko lang, Coach Shot, gulatin buong mundo. Gulatin mo ang Pilipinas. Support pa rin tayo, but I am for the improvement of the Gilas Pilipinas, the SBP, at ang ating sports in general. Ano sa tingin nyo, guys? Ano pa nangyayari sa atin? Sa halip na umaayos tayo, nagkakagulo pa tayo. Coach Shot, salamat po.